Magandang araw mga kaibigan. Bad news po ang pag-usapan natin ngayon. Pinatawan na naman tayo ng US government ng matinding parusa. Okay, bigyan ko lang kayo ng update sa ating part 2 ng fund drive for our Brave 18 Marines. Noong last month, part 1 fund drive natin, nakapagpadala tayo ng 250,000 pesos. Salamat sa mga nagpadala. Ngayon, starting yesterday to now, tuloy-tuloy another fund drive. Kailangan natin magtulungan para suportahan ang Brave 18 Marines. Ito, na-monitor ko, I think last week, Brave 18 plus Attorney Baligod, nagpunta sila ng Marawi City para harapin ang kaso na isinampa sa kanila ni Congressman Adjong. So you can just imagine yung ilan sila, 19 sila. Sumakay ng eroplano, natulog somewhere, kumain, pabalik na naman. Di ba? Laking gastos. So, voluntary lang yung mga gustong tumulong. Ito, dito kayo magpadala, GCash 091690000997. 091690000997, GCash Mirna Sibog ang pangalan. Okay, ito. Masamang balita. Tariff. Dagdag buwis na ipinatong ng US government sa Pilipinas. Sana. Ito. Sa post ng Inquirer.net. It's official. The United States is imposing an additional 12.5% tariff on Philippine exports after President Donald Trump approved penalties on trading partners that Washington said failed to adopt adequate safeguards against goods made with forced labor. So ano ito? Tariff, I think 2024 pa ito, 2025. Ang US, marami siyang pinatawan ng tariff o buwis sa mga exported mga produkto galing sa ibang bansa, dadalhin doon. So, export sa atin, import sa kanila. 20%. That was, I'm sorry kung last year ba o 2024 ito. Ang mga ibang bansa, example, Vietnam, Thailand, mga ganon, nakapag-negotiate sila, naging zero tariff. Tayo naman, nagbiyahe ang Pangulo natin. Nagpunta sa US, pinatawag. Wow! Very good negotiator daw ang Pangulo. Very strong negotiator. Bakit? Naibaba niya ang ating tariff from 20% naging 19%. Gumastos tayo sa kanyang biyahe sa US para lang maibaba ang tariff o patong na buwis sa ating mga export products papuntang US, naging 19. So ngayon, nasaktan na ang ating mga exporter sa 19% na tariff. Dadagdagan na naman ng ilan? 12.5%. Ay, nako. Kaya, yung presidente ng Philippine Exporters Association, sandali, tingnan ko ang pangalan, nagre-reklamo na, umaaray na. Sabi niya, ano ba naman tong US? Parang hindi tayo alyado, sabi niya. Ortiz, Mr. Luis Ortiz. Sandali, Luis Ortiz, presidente, yan. In a phone interview, Philippine Exporters Confederation Incorporated President Sergio Ortiz Luis Jr. said the new tariffs should push the Philippines to diversify its export markets, as he described Washington's trade policy as increasingly unpredictable.
nagreklamo na ito ang ating mga exporters. Trump is trying to weaponize tariffs against countries. Sabi niya, he is trying to look for other ways to impose tariffs. He does not even consider that the Philippines is an ally of the United States. So, ano ngayon? Palakpakan natin ang Marcos Jr. administration. Dahil dikit na dikit siya kay US President Trump eh. Bago lang nagbisita dito ang, I don't know kung nandito pa ba, US Secretary of State Rubio. Nag-courtesy call sa Pangulo sa Malacanang. Tapos ganito lang, papatawan tayo ng laking buwis. So, tapos ipagmamayabang pa ang Pangulo ng kanyang Pax Silica project. Ano yung Pax Silica? Ang US government magpapatayo ng mga factories ng mga semiconductors o mga basta maraming nagrereklamo sa Pax Silica project ng Pangulo. Tie-up nila with the United States. Kasi maraming concern sa environmental, sovereignty, and security concerns. Ganyan. Habang ang Pangulo, sunod ng sunod, para bang hawak sa liig. Wala siyang magawa kung anong gusto ng US. Ang US naman, in return, kung anong gusto nilang gawin sa atin, yan, buwis, patong ng patong. Habantala ang ibang ASEAN neighbors natin, kaya nilang makipag-negotiate with US at nakukuha nila yung gusto nila kasi naging zero yung tariff nila eh. Tayo, nabawasan tayo ng 1%, ngayon dinagdagan na naman ng 12.5%. Ano ba yun? Good accomplishment. Dapat yan ang ipagmayabang ng Pangulo sa kanyang SONA. So, we have the best president we ever had. Congratulations po sa ating pinakamamahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kawawa ang mga negosyante sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So dako na gid kayo ang mga buslot. So ang diri dapit luag na gid kayo ang buslot. So mao na ni ang among gihatag nga yero nga mag-atop karon. Grabe kagapok ng yero. Bayang magiliw. Ay ko yang kalau bicara. Ug karon naman na gyud sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. So napulihan na gyud tong mga daot nga yero. Salamat sa Ginoo nga natabangan gid ko sa sin nga akong giatop kay kining akong atop kinsin na gid ka tuig. Salamat gid kayo sa yero. So kadtong imong atop call nga mga buslot na 15 na to siya ka tuig so bago pa napulihan. O wag pa gid napulian sa sin nga inawang sa yeah. Kung wala pa'y tabang so di pa gid ko kaatop. Salamat gid sa tabang nga sin. Salamat kayo call. Salamat.